So may panibagong pasyente na naman tayo mga kaibigan, isang Acer Aspire E5 475 series keyboard replacement kasi may nag-auto press sa kanyang mga keys sa kanyang keyboard. So una sa lahat mga kaibigan, if this is your first time to visit my channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Nag-upload po tayo dito ng mga tutorials, tech tips, educational content, more on computers at marami pang iba. So una sa lahat, tanggalin muna natin lahat ng mga screws. Ito na yung isa sa pinakamadugo. Kailangan nating iangat yung motherboard. Tanggalin natin lahat ng mga screws dito, lahat pati itong tawag dito, kanyang Wi-Fi chip mga kaibigan, including lahat to, angat lahat ng motherboard. So kailangan tanggalin natin lahat ng mga screws. Ito na yung keyboard niya. Kailangan na natin siyang i-unplug. So yung mga flex, be careful lang sa pagtanggal mga kaibigan ha. Kasi baka mamaya mag-loose yan, mahirapan kayo sa pagbalik. Tanggalin na rin natin yung kanyang keyboard, syempre. Yung connection ng kanyang keyboard. Careful, extra careful lang. Yan. Then screws. Remove natin lahat ng mga screws. Pati itong Wi-Fi. Tinanggal din natin yung kanyang yung charging port mga kaibigan, tapos yung flex cable. So i-move lang muna natin sila pa ganyan. And then tignan natin kung pwede na natin siyang iangat yung motherboard. Yan. So extra careful. Yan, pagsamahin nyo na lang yan. Assist na ganito mga kaibigan, ilagay nyo muna sa safest place on earth. Dito yan mga kaibigan. Remove pa natin yung screws para sa kanyang hinge. Hindi ko maintindihan to sa mga Acer mga kaibigan. Sa iba pa, sa Lenovo din. Mas maganda na lang yung dati na adikuatin na lang. Pero hindi na reklamo kasi trabaho natin to. Okay, so naiangat na natin. Tanggalin lang muna natin tong kanyang charging port mga kaibigan. Then flex cable, i-move na lang natin pa ganyan kasi nandito yung gagalawin natin eh. Yun. So tanggalin na natin to para mabinyagan na. Tanggal na yan. And then ginagamit ko dito soldering iron. Pinapainitan ko to tsaka ako tinatanggal. Okay. So let's do this mga kaibigan, no? Yung flex. Painitin ko lang yung soldering iron natin. Itong mga black kasi to mga kaibigan. Pwede namang ibang paraan, cutter or whatsoever, bahala kayo, pero sa akin kasi soldering. Pinapainitan ko din, tinatanggal ko. Okay. Magandahan, bubble wrap, maganda, panalo. Then yung bubble wrap ginagawa ko dito para hindi maapektuhan yung LCD. Nilalagay ko dito. So ginagawa ko katulad ng sinabi ko kanina, pinapainitan ko, then dididikwat ko lang na ganito mga kaibigan. Wait lang. Pinapainitan natin itong plastic na to. Kung matyaga kayo, meron kayong cutter, go. Yan, para matanggal lang siya mga kaibigan. Dito lang okay. Katulad ngayon, medyo nai-stress ako sa paggamit ng sulda. Basta't kanya-kanyang technique na lang. So, pwede ring cutter mga kaibigan. Para matanggal lang yung lock ng mga yan. Kasi parang meron lang din siyang ulo. Yan.
So, kanya-kanyang technique lang ito. Tiyaga ang kailangan. Shit, Emil, nakalimutan ko pala itong tanggalin mga kaibigan. Pasensya na po. Naka-tape lang naman to. So, tanggalin lang muna natin. Parang nakadikit lang through adhesive. Ayan. So, tinanggalan muna natin yung flex. Kanina ko pa sana tinanggal yan. Kaya, yan. Merong adhesive pa dito. Ay, nako. Pero 365,000 days mga kaibigan, no? Tanggal na natin lahat ng mga black. Kanya-kanya diskarte lang talaga. At sipag sa pagtatanggal. So dikwatin na natin to. Gamit kayo ng flat. Yan. Yan. Dikwatin lang natin, then push pataas. Yan. Matatanggal at matatanggal yung mga yan. Yan. Sa kabila din, syempre. Yun. Ito ang nagpahirap sa atin. Mamaya mas madali na lang to kasi glue na yung ilalagay natin. And then ito lang naman yung tatanggalin natin mga kaibigan. Okay. Yun. Keyboard. If possible. Oops ya. Yan. Sakto ba? Sakto ba? Sakto ba? Yan. Press lang natin. Para maglalak din. Yun. Yan. Yun. And then ngayon, ang pang-lock naman natin ngayon, ang ginagamit ko na mga kaibigan ay stick glue. Dapat meron na kayong glue gun dito. Kumpara sa gagawin na naman natin ngayon na ang gagamitin ko ay soldering iron para malagyan lang ng dikit. Okay? So tignan nyo rin kung sakto naman ba yung alignment. Super dumi na. Tignan ninyo kung sakto lang. Pero dito ang ginagawa ko na naglalagay ako ng foam tape, no? Para kahit papaano may mag-push pag nilagay natin yung motherboard mamaya. So maglalagay lang muna ako dito para maging pantay din siya syempre dito sa gitna. Kahit 1, 2, yan. Foam tape, ganito lang yung gamit ko. Kung meron kayong ibang gamit, pwede lang din. Ang kakargahan na lang, lalagyan na lang natin ng glue para mag-lock siya ulit yung keyboard mga kaibigan is yung mga nasa gilid, ito. Yan. Pati dito sa gitna, no? Ilagyan din natin. Yan. So ilagay nyo lang ng maayos mga kaibigan. Saka tayo maglagay ng glue dito. Lagyan lang natin ng parang lock nya. No? Okay. So far so good. So balik na rin natin to.
yung keyboard. After 3 million years, so okay na, nailagay na natin yung bagong keyboard nito mga kaibigan. Gabi na rin, no? Hindi ko na na-vlog kanina kasi nga meron pa tayong mga tinapos. Hindi ko na ituloy, akala ko natapos ko na. So pagkita ko lang sa inyo yung sample. Again, sa paglalagay nito, matter of, syempre i-check nyo rin kung sakto ba yung alignment, yung pagkakapantay-pantay or whatsoever. Kung hindi nyo ma-perfect kung sakali, okay lang yon. Ang mahalaga, hindi naman yung naglo-lose or whatsoever. Okay? So power on natin. Yan, syempre umandar na. Di ba? So hanggang dito lang muna. Bago nyo isalpak ulit yan, syempre check nyo kung naka-align ba yung mga keys. Okay naman yung pagkakalagay or whatsoever. So hanggang dito lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Matrabaho tong Acer, no? Stress tayo dito.